Hanggang sa magsawa kayo. Sa yung YouTube, ganun pa rin. Sa yung FB page. Press lang. Pinag-iwalay ko lang. Number 10. So, let's say meron naman tayong 1 over 1 minus sin x. Then, plus 1 over 1 plus sin x. So, ang gagawin naman dito guys, isi-simplify natin na. Simplify. Ano kaya may sagot? So, magkaaroon tayo guys ng denominator, which is yung 1 minus sin x times yung 1 plus sin x. Di ba pag magkaiba yung denominator natin, like variable, tapos kinuha natin LCD, kinakopy lang sila. So, ngayon, meron tayong numerator na 1. Then, meron siyang denominator na 1 minus sin x. So, takpan mo lang yung guys. Then, yung matitira yung multiply mo. Like, meron kang 1 times 1 plus sin x. So, magkakaroon tayo ng 1 plus sin x sa taas. Then, meron tayo ditong plus. Copy natin yan. Then, same process. So, meron tayo ditong 1 plus sin x sa denominator. Takpan mo lang sa kabila. So, matitira is 1 minus sin x times yung 1. Magiging 1 minus sin x pa rin. So, ngayon meron tayong 1 plus sin x plus 1 minus sin x sa numerator, wherein yung sin x minus sin x, makakancel yun. So, yung matitira is yung 1 plus 1, which is magiging 2. Then, over, ito naman guys, na 1 minus sin x plus times 1 plus sin x, that is difference of 2 squares. So, FOIL method kung gusto mo, wherein ma-eliminate lang naman yung middle term. So, yung gagawin na lang natin is yung 1 times 1, which is 1. Then, negative sin x times positive sin x, magiging negative sin squared x. Sundan. So, ngayon, kung familiar ka sa Pythagorean identity, like, meron tayong Pythagorean identity na sin squared x plus cosine squared x equals 1. So, pag gusto mong kunin yung value ng sin squared x mo, lipat mo yung cosine squared x. Then, gusto mong kunin yung value ng cosine squared x, lipat mo yung sin squared x. So, magkakaroon ka ng 1 minus sin squared x. Wherein, pwede nating sabihin na itong 2 over 1 minus sin squared x is magiging 2 over cosine squared x. And remember guys, identity pa rin na ang 1 over cosine x is equal sa secant. Diba? Kung familiar ka sa magic hexagon, alam mo yan. Kasi ano to guys identity reciprocal. So, wherein, kung naka-squared yung cosine natin doon, di naka-squared din dapat to. So, pwede natin i-rewrite as factor agent. Pwede ito i-rewrite as 2, then secant squared x. Naintindihan niyo? Hindi. Parang dito siya guys, para maintindihan lalo. O, di ba meron tayo ditong 2 over cosine squared x. Wherein, sabi natin kanina, yung cosine squared x is reciprocal niya is yung 1 over secant. So, kung i-rewrite mo yung
cosine squared natin, magiging 1 over secant squared x siya. So, ngayon, dahil whole number naman to, or numerator natin is 2, then multiply mo siya sa denominator mo, magkakaroon ka ng 2 secant squared x. Then, yung denominator ng 2 mo is 1, times mo yung 1, may 1 pa rin yun. Kaya siya naging 2 secant squared x. Di ba yung pag-divide natin na kapag parehas naka-fraction? Sabi ko sa inyo, aralin nyo yung wait lang, may puzzle. Aralin nyo yung mga basic math eh. So, let's say meron tayong dataset. Let's say meron tayong 12, 15, 18, 22, tsaka 33. Siguro kunin lang natin guys yung mean, median. Median lang naman ako dito, tsaka yung range. Yung mode nito wala. Sa mean na lang muna. Ano yung mean? So, sa mean guys, kung meron kang given na dataset, average, ibig sabihin. So, x bar equals yung summation ng x over yung number of terms. Wherein, kailangan mo lang i-add guys yung mga numbers sa numerator mo. Itong dataset, I mean. So, magkakaroon tayo doon ng 12 plus 15 plus 18 plus 22 plus 33. Then, kung ilang terms meron doon. So, meron tayong 5. So, all over 5 lang. So, pag in-add natin yung 12 plus 15 plus 18 plus 22 plus 33, anong kakalabasan? This is 40. Ito is magiging 45 plus 15. Magiging 100. So, magiging 100 over 5. So, 100 divided by 5 is magiging 20. So, 20 magiging mean natin. Siguro siya ginagawa. As for range or yung median, pag median naman guys, yung middle lang naman yun. Pero dapat kailangan may arrange yung dataset into ascending order, no? Or descending. Pero mostly ginagawa is ascending, no? So, kung meron kang 12, 15, 18, 22, tsaka 33. Cancel mo na lang yun. Like sa dulo, cancelin mo. Total, naka-arrange naman na sila. So, yung gitna naman. So, ito yung magiging median natin. So, yung x wave yun ganyan, no? Is 18. Then, para naman sa mode, wala tong mode kasi walang na-repeat. Then, yung sa range, pero yung mode lagay natin. No. Mode. Then, yung range naman guys, this is highest minus lowest. So, yung pinakamataas na number natin is 33. Then, minus yung lowest na 12. So, ibig sabihin yung magiging range is ilan? 21. So, magkaroon tayo ng 21. Kaya siya ginagawa. Hindi naman ito mahirap basta given yung dataset. Pero syempre, kung mabilis ka mag-compute, mas madali ito. Pero guys, may mga cases na yung median is hindi naka-add yung set ng numbers. So, for example, meron tayong another given, let's say meron kang 12, 15, 18, let's say 19, then 22, tsaka 33. So, pag cancel mo to guys, then naka-arrange na sila, may matitirang dalawa sa middle, di ba? So, basically, pwede yung makuha to kasi maliit lang yung distansya. So, ano ba yung gitna nila? Ng 18 tsaka 19. That is 18.5.
or kung ayaw mo, gusto mo ng solution, gagawin mo naman is kukunin mo yung mean neto. So, pag ginawa mo yung mean neto, guys, magkakaroon ka ng 18 plus 19 over 2 lang. So, mentally, pwede na yun eh. So, magkakaroon tayo ng 37 over 2 is magiging 18.5. Yan siya ginagawa. Ewan ko, bahala ka dyan. Polynomials. Meron dito guys, if ever na trip nyo. Nasa YT yan lahat. Maliban sa stats. Hindi pa ako nakagawa eh. Meron kasi wala akong print. So, meron tayong limit ng x squared minus 9 na lang over x minus 3 as x approaches to 3. So, ano yung magiging sagot? Pag dinirect sub natin guys yung 3 natin sa given, magkakaroon tayo ng 3 squared minus 9 over 3 minus 3. Wherein ito is magiging 9 minus 9, then 3 minus 3 is 0, diba? So, magkakaroon tayo ng 0 over 0. So, hindi pwede yung ganun. Pero you can find another way, like factor the given. Then, tsaka mo siya i-simplify. Then, if ever na marunong ka ng derivatives, pwede mo yung gawin. Pag 0 over 0. So, dahil hindi naman, balik tayo dito. So, remember, kung meron tayong limit ng x squared minus 9, that is difference of 2 square. So, magkakaroon tayo ng factored form na x plus 3, tsaka x minus 3 doon, over yung denominator na x minus 3 as x approaches to 3. So, dahil merong binomial na same sa numerator tsaka denominator, makakancel natin yan. Then, matitira yung x plus 3 natin as x approaches to 3. Then, pwede na tayo mag-direct sub. Which means, yung variable x, papalitan lang natin ng 3. So, 3 plus 3 magiging 6. Ganun siya. Pero if ever naman guys, na hindi mag-zero yung denominator sa given, like, kunyari, meron kang given na limit ng 2x plus 1 over 3. Kunyari, 3 minus x as x approaches to 2. So, pwede mo i-direct sub kasi yung denominator mo, hindi naman siya mag-zero. So, yun yung magiging sagot. Basta ganun. Pero mostly sa mga fraction sa mga rational, may mga restriction yan. Pero kung mga polynomials lang, like mga quadratic, linear, madali lang yan.